Hi, good morning everyone. At saka manood naman tayo dito guys sa about ito sa mga babae na ano pa lang sila yung menopause. So manood ako nito guys kasi para aware naman tayo, 'di ba? So kahit hindi pa tayo menopause, so ito siya guys. Tingnan natin siya. Isa siyang doktor na nagbabahagi about sa mga part ng ating katawan, lalo na sa mga babae, no? So ito siya guys ang ating tingnan ngayon. Mahilig ako sa mga ganito guys para advance naman tayo, di ba? So ito na siya. Isa pa kong obstetrician gynecologist. Ang topic natin, paghandaan ang menopause. Bakit ba kailangang paghandaan ang menopause? Sa stage ng menopause, maraming mararanasan ng isang babae na bago sa kanya. Para hindi ma-stress, mag-alala, mabigla, kailangan sapat ang kaalaman tungkol sa pwedeng maranasan sa panahon na to. Ang menopause ay isang stage sa buhay ng isang babae na kung saan maraming pagbabago ang mangyayari sa iyong katawan, maraming kakaiba sa iyong mararamdaman, at pati na rin sa iyong pag-iisip. Kung ang lifespan ng isang babae ay 80 years old pataas, 1/3 ng buhay ay nasa stage ng menopause. Ganun pa. Ano bang ibig sabihin ng menopause? Sinasabing menopause na ang isang babae kung 12 months na siyang hindi nagre-regla. Bago mag-menopause, dadaan muna sa perimenopause. Ito ay 5 to 10 years bago mag-menopause. Bakit nga ba nagme-menopause ang isang babae? Alam niyo ba na may 1 to 3 million follicles sa mga ovaryo natin pagkapanganak? At pagdating ng puberty, ito ay 300,000 to 400,000 na lang. At pagdating ng menopause, ito ay less than 10,000 na lang. At sa dami ng mga follicles na to, mga 400 lang ang nahihinog at inilalabas ng ating ovaryo. Tuwing may isang mahihinog na itlog sa isang buwan, 1,000 dito ay natutunaw lang. Kaya pagdating ng perimenopause, yung 5 to 10 years bago mag-menopause, konti na lang yung itlog na nilalabas ng ating ovaryo. At hindi na ito buwan-buwan, kaya ang cycle ay irregular na. Pagdating ng menopause, wala nang itlog na nilalabas ang ating ovaryo. Ang female hormones na estrogen at progesterone ay nanggagaling dito sa itlog na nilalabas ng ovary. Pag wala nang nilalabas na itlog, mababa na rin ang level ng mga hormones natin. At kung sobrang baba na ang level ng estrogen o halos wala na, marami na magbabago sa ating katawan. Ano ba ang edad ng menopause? Pwede na mag-menopause between 40 to 60 years old. Pero ang average age ng menopause sa Amerika ay 51 years old. At dito sa Pilipinas, 48 years old. Ang age of menopause ay genetically predetermined. Ibig sabihin, nakaprogram na ito sa katawan natin. Dahil nagbabase sa genes, kung ang nanay mo ay nag-menopause sa maaga, malamang ikaw ay ganun din. Hindi ito nagbabase kung sa anong edad ka nagkaroon ng unang regla mo. Hindi rin ito nagbabase kung anong edad ang unang pagbubuntis. Hindi rin ito base sa height, sa weight, at sa lahi. Isang factor lang ang pwede magkaroon ng effect sa age ng menopause. Base sa pag-aaral, ito ay ang paninigarilyo. Kung ang isang babae ay malakas sa paninigarilyo, napapaagang age ng menopause na mga 2 years. May negative effect daw kasi ang nicotine sa ating mga ovaryo. Meron ding tinatawag na premature menopause. Dito, ang babae ay nagme-menopause before the age of 40. Nangyayari ito pag natanggalan na ang isang babae ng mga ovaryo bago pa siya umabot ng edad na 40. Meron ding tinatawag na premature ovarian insufficiency, kaya bawal na bawal ang sigarilyo sa mga babae. Ovaries, kung ito ay na-damage ng chemotherapy, radiation, viral infection, bacterial infection,
at autoimmune disease. 90% na may premature ovarian insufficiency ay hindi rin matukoy ang dahilan. Ano ba mga pagbabago sa katawan natin na pwede mangyari kung tayo ay perimenopause o menopause na? Pwede magdipis na ang strands ng buhok natin at mas dumami ang falling hair. Pwedeng mabawasan ang buhok sa bandang bumbunan o sa side ng ulo natin. Kaya siguro, no, yung pwede magkaroon tayo ng mga maliliit na buhok sa mukha dahil mas mataas ang androgen kadalasan level kaysa sa estrogen. Pag mababa na rin ang estrogen, pwede mag-dry ang skin natin, pwedeng mabawasan ang collagen sa ilalim ng balat, kaya tayo ay nagkakaroon ng wrinkles. Ang taba natin ay nagko-collect sa bandang tiyan, kaya tayo nagkakaroon ng bilbil o belly fat. Pwedeng matigas ang joints natin, lalo na sa mga daliri. Pwedeng maging madalas din na pag-ihi, hindi mapigilan ang pag-ihi, at pwede maging dry ang ating vagina. Na dahilan, kaya masakit makipagtalik. Sa perimenopause, pwede maging irregular na yung period natin, at ang dami ng regla ay paiba-iba. Kuminsan sobrang konti, kuminsan naman sobrang lakas. Ayan. Marami rin tayong mararamdaman na kakaiba. Hindi raw lahat ng babae ay makakaranas nito dahil meron daw 24% na pwedeng walang mararamdaman. Isa sa pinakamaagang symptom ng menopause ay ang tinatawag na hot flashes. Makakaramdam ng biglang init mula sa dibdib hanggang sa ulo at ito ay susundan ng malamig na pagpapawis. Na ito na ang mga paghandaan natin na yung papunta lang sa menopause. Pero mas madalas itong nangyayari sa gabi. Ito ay tatagal lang ng ilang minuto at pwedeng sundan ng chills o palpitations. Ang palpitations ay ang pakiramdam na parang ang bilis ng tibok ng iyong puso. Ito ay sobrang lakas at pwedeng irregular ang heartbeat. Ito ay tumatagal din ng ilang minutes at nawawala rin ng kusa. Ang importante, hindi ito sinasabayan ng pagkahilo, paninikip ng dibdib, at hirap sa paghinga. Dahil pag ganun po ang nangyari, kailangan nyo magpa-check up agad, baka may iba kayong sakit sa puso. Pag menopause na rin, pwede makaramdam ng backache, muscle aches, joint pains, at kung minsan sumasakit din ang ating suso. Pwedeng madaling mapagod, hirap makatulog, at mawala ng gana sa pakikipagtalik. Marami rin pwedeng mapansing pagbabago sa ating pag-iisip. Pwedeng ma-depress, pwedeng magkaroon ng mood swings, pwedeng magkaroon ng anxiety attack, pwedeng maging nervyosa, at pwede rin umabot sa point na akala mo wala ka sa tamang pag-iisip. Hirap na rin mag-focus o mag-concentrate, at nagiging makakalimutin ka na din. Ano ba mga pwedeng komplikasyon ng menopause? Pag mababa ng level ng estrogen, mas prone ng isang babae sa coronary heart disease. Prone na rin sa osteoporosis o pagiging marupok o mahina ang mga buto natin. Pwede pa bang mabuntis ang isang babae kung siya ay perimenopause o menopause na? Pag nasa perimenopause, pwede pa rin maglabas ng itlog ang ovaryo kahit ito ay madalang na. Kaya may chance pa rin magbuntis. Pag menopause na, dahil wala ng itlog na nilalabas ang ovaryo, hindi na dapat magbuntis. Pero sa recorded history, may almost 50 na mga kababaihan ang nabuntis sa menopause. Ang pinakamatandang nabuntis ng natural ay 67 years old. At ito ay sa China, noong 2019. 67 years old. Ang pinakamatandang nabuntis gamit ang in vitro fertilization may ano kasi sila yung mga herbs kaya yun. Ay ito'y sa India noong 2019 din. Ibig sabihin, mahilig sila sa mga herbs tapos yung mga maalat. Ang isang babae, pag siya ay nasa perimenopause. Hindi sila ano sa maalat. Pwede na huminto pag menopause na dahil ang pagbubuntis dito ay extremely rare naman. Ano bang mga gamot ang pwedeng inumin para mabawasan ang sintomas ng menopause? Ito ay pwedeng hormonal o non-hormonal. Dahil mababa ang hormones, pwede magbigay ng hormone replacement therapy. Pwede magbigay ng pure estrogen lang kung ang isang babae ay wala ng matres. Pwede itong pills, patch, or vaginal cream. Meron din combined hormone therapy na may estrogen at progesterone
kung ang babae ay may matres pa. Kailangan kasi ng progesterone para hindi kumapal ang lining ng matres at hindi magkaroon ng endometrial cancer. Bago mag-2002, madalas binibigay ang HRT. Lumabas ang resulta ng isang malaking pag-aaral sa Amerika, ang WHI study, na nagsasabing tumataas ang incidence ng breast cancer, cardiovascular disease at stroke sa mga babaeng gumagamit ng HRT. Kaya mula noon, ito binibigay na lang sa mga piling babae, yung mga low risk. At ang pag-inom nito ay hindi pang matagalan. Totoo. May mga gamot din na inilabas na may kaparehong effect ng estrogen para maprotektahan ang puso at ang buto. Tama yan. Ang mga gamot na to ay meron ring side effects at adverse effects. Kaya ito binibigay din sa mga piling babae. At kailangan ng consultation sa isang doktor bago ito inumin. Kung bawal sa inyo ang hormone replacement therapy, ano ba mga pwede nating gawin? Para maiwasan ang sakit sa puso, bantayan nyo ang inyong diet. Siguraduhin na mababa ang kolesterol, bawasan din ang sugar para hindi magka-diabetes, kailangan ng weight loss, matulog ng 8 hours a day, iwasan ng stress. Importante din ang regular na exercise. Stress. Iwasan din ang paninigarilyo. Kaya dapat iwasan para maiwasan ang osteoporosis, kailangan kumain ng high calcium diet at magpa-araw 30 minutes 3 times a week. Kung hindi naman, uminom ng calcium 1,000 to 1,200 mg per day at vitamin D3 400 IU per day. So ayan. Meron po akong vlog tungkol dito. Meron siya mga para mabawasan ng hot flashes, pwede kayong kumain ng mga plant estrogens kamukha ng tofu, flaxseed, chickpeas at iba pa. Meron po akong vlog tungkol dito. Lumagi kayo sa isang lugar na malamig, iwasan ang mga tight clothing. Iwasan ng kape, spicy food, alcoholic drinks, at iwasan ng paninigarilyo. Tama. Iwasan ng stress, gawin ng relaxation techniques, kamukha ng yoga, sigarilyo at mag-regular exercise. Bawal. Kung grabe ang hot flashes ninyo, pwede kayong kumonsulta sa doktor para mabigyan kayo ng karapat-dapat na gamot. Pwede rin makatulong ang low-dose vitamin E. Kung may palpitation kayo, pwede kayong mag-deep breathing exercise, iwasan ng panic, iwasan ng stress, pwedeng kumonsulta sa doktor para mabigyan kayo ng mga beta blockers. Para sa memory problem, pwedeng uminom ng vitamin B12, ginkgo biloba, at omega-3 fatty acids. Yes, omega-3. Kailangan ng mental exercise, kamukha ng crossword puzzle, math problems, at reading o pagbabasa ng mga libro. Para sa depression or anxiety, pwede mag-deep breathing exercise, gumamit ng relaxation technique, kamukha ng yoga, at mag-regular physical exercise. Pag sobra ng depression, kailangan na magpakonsulta sa doktor para mabigyan kayo ng antidepressants. Tama. Para sa vaginal dryness, pwede kayo magpareseta ng estrogen vaginal cream. Pwede rin gumamit ng water-based lubricant during sexual contact. Pag may urinary incontinence o hindi mapigilan ang pag-ihi, gawin ang Kegel exercise o pelvic floor muscle exercise. Kegel Pwede rin makatulong ang estrogen cream. Ang lahat ng babae ay dadaan sa stage ng menopause. Sana makatulong itong video na to para sa mga babaeng malapit na sa menopause o menopause na. So, ito Maraming lang, salamat.